Palagi bang nagpe-freeze or bigla-bigla na lang na hindi natatouch yung cellphone mo? So, sa video na to, susolusyonan natin yan. Ang unang-una na mga kailangan nyo na application is Shizuku at Kanta. Kapag na-download nyo na yon, is panoodin nyo muna yung video natin about sa Shizuku, kung paano siya ma-access. Kapag napanood nyo na yon, i-turn on nyo lang yung Kanta na application sa Shizuku. And then, i-delete nyo yung mga application na hindi nyo kailangan at hindi nakapokus sa gaming. Bibigyan ko kayo ng mga example ng mga application na pwede nyong i-delete. Ilalagay ko na lang dito sa mismong video. And then next, ang kailangan natin gawin is mag-download muna kayo ng Set Edit application. Pag na-download nyo na yung Set Edit na application, bibigyan ko kayo ng mga command na makakapagpabilis sa inyong cellphone. Hindi nyo na kailangan i-turn on yung developers option pagkatapos nyong ma-access yung Set Edit. Ang kailangan natin na application para ma-access yung Set Edit is yung A-Shell. Pag na-access na natin yung Set Edit, ilalagay ko na lang yung command na kailangan nyong ilagay para bumilis yung cellphone nyo. And then, pagkatapos nyan, ito pa ang isa. Ang kailangan nyo next na gawin is babaan nyo yung screen resolution nyo. May tutorial na tayo dito. Pero sa video na to, ilalagay ko na lang yung tutorial na yon para masundan nyo pa rin. Pagkatapos nyan is pixels na application lang yung kailangan nyo para ma-downgrade nyo yung screen resolution. Bakit nga ba kailangan natin i-downgrade yung screen resolution? Para hindi kumukonsumo ng malaking CPU power at ng GPU yung inyong image quality. Kaya ibababa natin yung screen resolution nyo para hindi malaki yung nakukonsumo niya sa CPU, GPU, saka RAM, and then battery. Ang laki kasi na nakukonsumo ng screen resolution kapag mas vibrant yung color or mas maganda yung quality, mas malinaw. Kaso nga lang, umiinit agad at yun yung nagkukos ng paglalag at pagpipreeze ng cellphone nyo or hindi siya natatouch. Bigla-bigla na lang hindi natatouch. Kaya mas maganda na ibaba nyo yung screen resolution nyo. And then, after nyong ibaba yung screen resolution nyo, ang next nyo namang gawin, lalo na kapag nakapokus kayo sa gaming, is i-unrestrict nyo yung inyong games na nilalaro nyo. Makikita nyo yan sa app info ng mismong nilalaro nyo. Ipe-press nyo lang yung mismong application na gusto nyo tanggalin sa restricted, sa battery. Tapos nyan, i-select nyo yung unrestricted. Pagkatapos nyan, mamili lang kayo ng mga games na gusto nyong gawing ganon, i-unrestricted. Applicable din to sa mga mahilig mag-social media. Kung sa social media naman yung focus nyo, ang gagawin nyo is unrestricted yung mga application na ginagamit nyo. And then restricted naman yung mga application na sa tingin nyo hindi nyo naman laging ginagamit. Gaya ng Google Maps, ng Google, ng Chrome, ng calculator, ng gallery, na hindi naman kailangan nagra-run palagi sa background nyo dahil kumukonsumo to ng RAM, ng storage, at saka ng battery. Kaya naglalag yung cellphone nyo, especially kapag yung cellphone nyo is 4 gigs of RAM lang. Kaya ang gagawin nyo is, again, unrestricted yung mga application na ginagamit. Yung mga hindi naman lagi ginagamit na application is i-restrict nyo. So, yun lang yung video natin about sa pagpipreeze at bigla-biglang hindi natatouch na cellphone. Pag hindi pa yun gumana sa inyo is baka hardware na yung problema. Baka yung battery nyo sira na o kaya sobrang tagal na hindi napapalitan
yung inyong battery. Baka possible na may sunog na sa loob, or hindi naman kaya is yung mismong screen nyo basag-basag na, hindi nyo pa pinapalitan. Wala na tayong magagawa doon. Ang kailangan na doon is replacement. Hindi na yon kaya remedyohan ng pasimpleng-simpleng optimization lang sa mismong cellphone dahil magkaiba yung software sa hardware. Kapag hardware yung may sira, pati yung software apektado. Pag yung software naman yung may sira, possible na ma-optimize pa. Yun yung ginagawa natin dito. Dahil isa sa malaking tulong yung na pagbababa ng resolution at saka pagdi-delete ng mga application na hindi nyo naman ginagamit. Yun lang. So, again, yung mga application na pwede nyong i-delete is magre-recommend ako. Ilalagay ko mismo dito sa ating video.